Halos 11 games na rin si Luka may 40 plus points sa game. Sa buong March na dumaan, 6 game yan na nag-record ng 40 plus points. Samantalang 12 games straight naman, kumuha yan ng 30 plus points. Kapag naka 30 plus points si Luka sa game, ang record ng Lakers nasa 23 wins, 8 lose. Kaya sobrang laki ng impact nitong si Luka sa winning games nila ngayon eh. Siya ngayon yung youngest player na may career points na 15,000 points. Inabutan niya ngayon si LeBron at Kevin Durant dyan. May average siya na 33 points per game. Na break niya pa ngayon yung record ni Kobe. Isa sa pinakamaraming points sa loob lang ng isang buwan na hindi nagawa ni LeBron sa buong career niya sa LA Lakers. Sa last game nila na nangyari kontra Cleveland Cavaliers, may 42 points, 5 rebounds, 12 assists yan. At bago pa man din kasi yung laro nila na yan, nakuha na agad ng mga to ang playoff spot after na masibak ng Orlando ang Phoenix Suns na rivalry team nila sa Pacific Division. May 2 games advantage sila ngayon kontra sa Denver Nuggets, plus clinch pa sila sa Pacific Division. Kaya hawak ng Lakers ang tiebreaker laban sa Denver, Wolves at Rockets. Kaya halos secured na sila sa top 3 seed ngayon. Kaya possible na makatapat nila sa first round. Most likely dyan ang Houston Rockets. Pwede rin yung Timberwolves. At magka-rematch yung mga to sa first round ng playoffs. Yan kung magagawang angatan ng Timberwolves ang Houston Rockets mula sa 5th seed. Parang malabo na rin ngayon sa ilang stretch na lang na mangyayari. Ang Lakers na sweep ang Rockets ngayong regular season, kaya most likely talaga mas gusto ng mga fans na makatapat ng Lakers itong Rockets sa first round. Pero depende pa rin yan, iba ang laruan pag regular sa playoffs game kasi. Kaya yung possible na maging official bracket dyan, sa upper bracket, Thunder kontra sa 8th seed o play-in team. Denver naman kontra sa Wolves na 5th seed. Sa lower bracket, San Antonio Spurs kontra sa 7th seed na play-in din. Ang Lakers sa lowering bracket kontra naman dito sa Rockets na nasa 6th seed. Kaya sa second round, possible na makatapat ng Lakers kung sino yung mananalo naman dito sa Denver at Wolves. Pera usog, nalimutan ko, hindi pa pala safe ang Lakers sa first round na mangyayari. Ngayong season naman, sobrang dikit talaga ng MVP race para dito kay Luka, SGA at Wembanyama. Si Luka at SGA ngayon ayaw i-promote yung sarili nila sa MVP title na malayo kumpara kay Wembanyama dahil sa post-interview, diretsahang sinabi ni Victor Wembanyama na sa kanya talaga ang MVP title ngayong season. Deserve niya nga raw. Si Luka nakapokus ngayon sa team success at hindi sa personal award. Samantalang si SGA naman hindi nga raw interesado na makipag-debate tungkol sa MVP dahil para sa kanya nga raw it's good for the league. Masyado nga lang raw tong pinag-uusapan para sa hype. Hindi niya rin kasi kailangan makipag-debate dahil nung una pa lang kasi siya na yung nasa top 1 candidate. Kahit si SGA ngayon nasa top 1 candidate pa rin naman ngayon. Slight favorite nga lang, nag-average siya ng 31 points per game. Sobrang taas ng efficiency, pumapasok sa 55% na. Best player ng top 1 team ngayon sa West, consistent sa buong season. Samantalang si Luka ang nakikitang pinaka-dangerous challenger nitong si SGA. Leading scorer ngayong season, nag-average ng 33 points per game. Dinala niya yung Lakers sa top 3 seed. Maraming big games mula sa 40 to 60 points sa game. Based sa mga reports, siya ang may strong push para sa MVP race ha. Samantalang ngayon naman si Victor Wembanyama, sa bagong nilabas na report, siya yung pinakamalakas ang momentum. Siya ngayon ang nasa number 1 sa latest MVP ladder. Big development mula sa depensa, elite defender, best shot blocker sa liga. 24 points, 11 rebounds, 3 blocks per game. Nasa top seed contender sila ngayon, dominant both offense to defense. Based sa mga report ngayon, most impactful defender siya, two-way dominance. Yan mismo yung nagpapataas ng confident nitong si Wembanyama dahil sa kanya mismo nanggaling na 50% nga raw ng winning games nanggagaling sa defense at hindi lang offense ang basihan nga raw sa MVP. Gusto niyang baguhin ang pananaw ng mga voters na masyado nga raw sa scoring nakapokus. Binanggit niya rin dyan na ang team niya halos na sweep nga raw ang OKC sa regular games. Kaya niyang dominahin ng isang top team. May winning impact sa lahat ng laban. Elite competitor na nagpapalakas nga raw ng loob ngayon nitong si Wembanyama sa MVP race. Yan din mismo yung dahilan bakit naungusan niya ngayon itong si Luka at SGA kahit na sobrang layo ng pagitan ng mga yan pagdating sa averaging. Nangunguna si Wembanyama ngayon dahil sa team defense at dominance nito both offense and defense. Kaya si Luka hindi mo rin masasabi na kahit mataas ang scoring
At nasa elite level na yan pagdating sa MVP, hindi ganun kadali dahil nga nakukulangan sa kanya pagdating sa team defense. Samantalang si SGA, perfect nga raw mula sa shooting at averaging. Pero ganun din, hindi nag-aabot pagdating sa defense. Hindi katulad nitong si Wembanyama, merong offense to defense na masyadong malaking chance nga raw ngayon para sa MVP ladder. At yan mismo yung pinagbabasihan ng mga analyst.